Hi guys! Papunta kami ngayon sa may Kamyas, dito sa may bilihan ng mga auto parts. Bibili kami ng langis para sa makina. Ipapa-change oil ko kasi yung sasakyan namin ngayon. Dati kasi sa may mismong talyer kami bumibili ng oil. Dahil gusto namin makamura, dito na sa mismong auto parts ako bibili. Siguro kahit mga 100 lang, makakamenos ka rito. Dito ako madalas bumili sa may Nelmars Auto Supply. Mura kasi yung mga piyesa rito. Katabi lang ito halos ng Pure Gold Kamyas. Dito kami sa Kamyas. Bibili kami ng pang-change oil. Basta yung pang-change oil para sa Revo. Tinanong ko rin sa tindero kung anong magandang langis na para dito sa Revo. At ito ang binigay niya sa akin. Bumili na rin ako ng filter para sa bilihan na lang. Nang magkakabayaran na, pinapalitan ng misis ko ito ng Delo. Ito naman daw talaga kasi yung ginagamit namin sa Revo. At isa pa, pareho lang naman ang presyo. At dumiretso na kami sa suki naming talyer. Itong GNE Auto Care and Services. Mga ilang taon na rin ako nagpapagawa rito. Kaya suki na ako rito. Madali lang naman itong makita. Malapit lang ito sa may School of St. Mary. Kaya pwede nyo itong puntahan. At ito si Edgar. Matagal na naming mekaniko to. Simula pa nung sa Petron siya nagtatrabaho at nakapwesto. Change oil tsaka check up. Check up ng lahat? Lahat. Kasi Pati preno? Oo. Bubuksan natin? Hindi. Check up lang. Kung pwede pang gamitin sa pagluwas bukas. Kailangan din kasi nating laging papacheck up ang ating sasakyan. At least once a month. Depende sa iyo. Ang mahalaga, lagi mong papacheck up para maagapan kung ano man ang may sira. Sinimulan niya ng tanggalin ng lumang filter at sinimulan ng itaas ang sasakyan gamit ang heavy duty hydraulic jack para masimulan na ang pag-check up sa mga ilalim. At habang tinatanggal ni Edgar ang plug ng tangke ng langis, pumasok na ako sa ilalim ng hydraulic jack para makita at videohan ng ilalim ng sasakyan. Parang mas nauna pa ako nag-check kaysa sa mekaniko. Pero yung sa akin, isyoso lang naman. At sinimulan na nga silipin ni Edgar ang ilalim ng sasakyan para suriin ang mga kasukasuan. At ang kanyang findings ay yung propeller lang talaga yun, no? Oo. Pero may nakita siya isang palitin. Hindi naman propeller to, para bang ano to? Ay, sa shock? Ano shock patawag? Center bearing. Center bearing. Hindi ba naman ganun nangyari? Bukal mo yung kanya at yung bearing niya, medyo maingay niya. Pero ayon sa kanya, okay pa naman daw yon, wala pang problema. Parang tao din naman tong mga sasakyan. Habang tumatanda, nagkakaedad. Ayaw, di ma! Ayan, binabalik na yung plug ng tangke. At sinigurado niyang walang tulo ito. At saka binaba na yung hydraulic jack. At nilagay na rin ni Edgar ang bagong filter. Saka tinisahan. At para mas matibay ang kapit ng filter, ginamitan niya ito ng special tools. Ngayon, nilalagay niya na yung langis sa makina. Una, ang 4 liters na galon. Marami-rami rin kasi laman nito kaya medyo matagal. To make the story short, binilisan ko na rin ang speed ng video para matapos agad ang pagsasalin ng langis. Ayan, tapos na yung 4 liters. Ang 1 liter naman. Nang matapos ay sinarado na ang cover ng makina. At ang sumunod ay nilinis niya yung filter ng hangin papasok ng aircon. At sumunod ay nilinis at hinanginan niya naman ang buong makina. Tinaas uli ang Revo para sa final check. Nilinis ang ilalim, yung mga extra tumagas na langis. At nang sigurado ng maayos ang lahat, ay binaba niya na ulit ang Revo. Pagkatapos ay pinestart niya na uli ang sasakyan para sa final check ng makina. Maganda ng takbo ng makina. Pwede na ulit takbo ng 5,000 miles. At nang okay na ang lahat, sinarado na ang hood. At sumunod sa gulong naman para i-check kung tama ba ang volume ng hangin ng gulong. Bayaran na. Iyan ang pinakapinali.
Bunot, sekretarya. Itong masakit. Nadali rin pati yung pinakatago-tago kong pambili sana ng kape. Pag mayaman na uli siya. Tara. Salamat nyo. Thank you. Wala kaming ibang pinagpapagawa ko dito. So, kaya namin ito. Edgar. So hanggang dito na lang uli. See you in my next video. Thank you for watching. Bye-bye.